Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2861 hanggang Kabanata 2870. Kabanata 2861. Ang Deep Abyss Knight ay isang xenogeneic. Ang itaas na bahagi ng katawan niya ay parang nakasuot ng baluti ng isang kabalyero, habang ang ibabang bahagi naman ay parang sa pugita. Maraming may itim na metal na galame ang gumagapang sa ibaba ng kanyang katawan. Para siyang may kakaibang anino. Pati ang espasyo sa paligid niya ay baluktot. Napanood na ni Hansen noon kung paano lumaban ang Deep Abyss Knight. Alam niyang ito ay isang xenogeneic na may elemento ng kadiliman. Nakakakawala ito ng malakas at nakakaagnas na puwersa ng dilim. Napakataas ng depensa nito. Kung isang kapwa xenogeneic na kapantay ang umatake sa kanyang baluti, kayang mabasag iyon. Tungkol naman sa kanyang mga metal na galame, kahit maputol ang mga iyon, agad na tumutubo ang pamalit. Kaya't walang saysay ang umatake roon. Kailangan basagin ang baluti o mismong katawan upang magtagumpay. Hawak ni Hansen ang Return Empty Scabbard. Isa itong kalahating God Personality Armament. Bagamat gawa ng tao at hindi kasanlakas ng tunay na armament ng Diyos, isa pa rin itong kayamanang halos katumbas ng antas ng True God. Kahit na gusto na sanang magmadali ni Hansen upang makapaglaro ng chess, hindi niya minamaliit ang Deep Abyss Knight. Nanatili siyang maingat. Halos walang katapat ang xenogeneic mode ni Hansen, ngunit napakaraming uri ng xenogeneic sa Sansinokov na may hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Kung makatagpo siya ng kakaibang puwersa at malinlang, maaaring buhay niya ang maging kapalit. Hindi ito biro. Ang karamihan sa mga xenogeneic ay hindi ganoon katalino. At kahit mataas ang talino, mababa naman ang emosyonal na talino. Walang dapat pag-usapan si Hansen at ang kalaban, kaya't agad niyang pinakawalan ang kapangyarihan ng Return Empty Scabbard at umatake. Ang kutsilyo ay purong kapangyarihan, ngunit dahil sa xenogeneic power ni Hansen, lalo pang lumakas ito at lumampas pa sa antas ng True God. Ang isang butterfly xenogeneic na kapantay nito ay walang laban upang salagin ang puwersa ni Hansen. May sariling kapangyarihan din ang Return Empty Scabbard. Kung isang ordinaryong butterfly xenogeneic ang tamaan ni Hansen, siguradong mamamatay o masasaktan ito. Napakalamig ng Deep Abyss Knight. Ang kanyang mga mata ay parang mga itim na butas, napakalalim na tila hinihigop ang liwanag. Hindi siya umiwas. Ipinulupot ng Deep Abyss Knight ang kanyang mga braso sa dibdib. Wala siyang balak gumalaw. Nang lumapit ang Return Empty Scabbard, gumalaw ang mga galame sa ibaba ng kanyang katawan. Inatake nila ang armas ni Hansen. Tumama ang mga galame sa Return Empty Scabbard, ngunit walang ingay na lumabas. Tahimik na binalot ng mga ito ang armas. Ang mga soccer ng galame ay sumipsip dito. Nagbago ang ekspresyon ni Hansen. Batid niyang malakas ang Deep Abyss Knight, ngunit hindi niya inasahang ganito kalakas. Sa isang galame lang, napigilan nito ang atake ng Return Empty Scabbard. Sa ganitong puwersa, naniniwala si Hansen na umabot na ito sa antas ng True God. Lumamig ang tingin ni Hansen. Hinailan niya ang Return Empty Scabbard, ngunit hindi ito gumalaw. Kumikislap lang ito ng kulay ube habang mahigpit na sinisipsip ng mga galame. Nakatingin pa rin ang Deep Abyss Knight ng may paghamak at malamig na tinuran, hanggal na nilalang. Kasunod nito, lumabas mula sa kanyang katawan ang apoy na kulay itim at ube. Para siyang demonyong umahan mula sa purgatorio. Pinalo ng mga galame ang espada at hinaila si Hansen kasama nito. Kasabay pa, ang iba pang galame ay binalot ang katawan niya. Nagulat si Hansen. Kinailangan niyang bitawan ang espada at mabilis na umatras upang makaiwas sa mga atake. Imposible. Paano lumakas ng ganito ang kapangyarihan ng Deep Abyss Knight? Bulong ni Hansen habang nakakunot ang noo. Kung hindi lang niya alam na maaaring may nagpapalit sa mga nakikipaglaban sa Geno God List, iisipin niyang ibang nilalang ito. Sobrang iba na ang kapangyarihan. Hindi lang si Hansen ang naguluhan. Pati ang mga elite na nakakakilala sa Deep Abyss Knight ay nagulat din. Simula kailan naging ganito kalakas ang Deep Abyss Knight? Hindi na lang ito kadiliman, gulat na sambit ng isang babae sa Sky Palace. May kakaiba, mariing wika ng Sky Palace leader. Sa Very High, parehong nagtataka sina Exquisite at Likir.
Sabi ni Likier, akala ko kadiliman lang ang elemento niya. Bakit bigla siyang nag-iba? Matatalo ba si Dollar? Mukhang mas malakas siya kaysa kay Dollar, malamig na tugon ni Exquisite. Isang galaw lang, natanggal na ang sandata. Kinuha pa ang kanyang kayamanan. Sigurado akong matatalo si Dollar sa laban na ito. Pagkarinig nito, hindi naging maganda ang pakiramdam ni Likier. Kahit hindi niya nagawang gawing silkworm si Dollar, ayaw pa rin niyang matalo ito. Sa Empty Mountain, naguluhan ang berdeng hair na halimaw. Kakaiba, bakit biglang naging ganito kalakas ang Deep Abyss Knight? Nakalaban ko na siya dati at hindi naman ganoon ang lakas niya. Ano man ang halimaw na lilito, hindi iyon mahalaga. Tatalunan sila ni Little Mountain Leader. Muling mamamayani ang Empty Mountain, malamig na sabi ng isang babae. Tama ka, sagot ng berdeng hair na halimaw na mayabang ang mukha. Halos kasing lakas na ni Little Mountain Leader ang dating pinuno. Ang paglunok ng isang true god ay hindi mahirap para sa kanya. Maging si Deep Abyss Knight o si Dollar, lahat ng haarang sa kanya ay mamamatay. Nakita ni Aisha na nakuha ng Deep Abyss Knight ang Return Empty Scabbard. Napakunot ang noo niya. Ano ba ang ginagawa ni Dollar? Samantala, sa hardin ng Extreme King, hinaplos ni God ang kanyang panga. Hindi ba malinaw ang pahiwatig ko? Ginamit niya ang tadyang ni Sky Armor God laban kay Sky Armor God. Ibinabalik lang niya ang Diyos na personalidad. Sa lakas ng personalidad ng Sky Armor God, hindi niya ito tatakasan. Inugoy ng Deep Abyss Knight ang mga galame at inilapit sa kanya ang espada. Inabot niya ito gamit ang kanang kamay at kumislap ang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Nakasimangot si Hansen habang nakamasid. Ramdam niyang may mali. Ang presensya na lumalabas mula sa Deep Abyss Knight ay katulad ng sa Return Empty Scabbard. Hinaplos ng Deep Abyss Knight ang espada, at kita sa mukha niya ang labis na kasiyahan. Sa wakas, naibalik na sa akin ang aking Diyos na personalidad. Kasunod nito, mas lalo pang kumislap ang liwanag ng Return Empty Scabbard. Kumonekta ito sa apoy ng Deep Abyss Knight at naglabas ng liwanag na pumailan lang sa langit. Maging ang mga elite na nanonood ay malinaw na naunawaan ang nangyayari. Hindi sapat ang dating kapangyarihan ng Deep Abyss Knight upang magdulot ng ganoong reaksyon. Ito ay kapangyarihan ng isang tunay na Diyos, gulat na wika ng isang babae. Naging tunay na Diyos ba siya? Hindi. Hindi siya ang tunay na Deep Abyss Knight, malamig na sagot ng Sky Palace Leader. Isa siyang Diyos na espiritu na bumaba. Kabanata 2862. Alam na ni Hansen kung ano ang problema ng Deep Abyss Knight. Inisip niya, mukhang pinagsanib na ng isang Diyos si Deep Abyss Knight sa katawan ng Diyos ng Sansinukob. Ang kanyang presensya at ang scabbard ay halos magkapareho, at ang scabbard ay gawa mula sa nabasag na Diyos na personalidad. Ibig sabihin, siya talaga ang tunay na may-ari ng scabbard. Siya ang Sky Armor God. Hindi na nakapagtataka kung bakit sinabi sa akin ni God na huwag gamitin ang scabbard kapag kaharap ang Sky Armor God. Pero halos walang silbi ang babalang iyon. Paano ko malalaman kung kailan at saan ko siya makakalaban? Hindi ko naman pwedeng huwag gamitin ang scabbard magpakailanman. Kung ganoon lang din, anong silbi ng pagmamay-ari nito? Pagkatapos hulaan ang tunay na katauhan ng Sky Armor God, hindi umatras si Hansen. Patuloy niyang tinitigan ng Sky Armor God na ganoon din ang ginagawa. Hawak ni Sky Armor God ang scabbard. Bagamat karesonanse niya ito dahil gawa ng tao, kailangan pa rin ng panahon at kaunting paraan bago niya tuluyang maibalik ang kanyang katawan. Isa pa, ayaw niyang buksan ang kanyang dibdib sa harap ng lahat upang ibalik ang buto sa loob. Sa ngayon, hawak lamang niya ang scabbard. Patuloy na nagliliyab ang itim at ube na apoy sa kanyang katawan habang nakatitig kay Hansen. Hindi niya maaaring basta na lamang kunin ang scabbard at sumuko upang umalis sa battleground ng kalawakan. Imposible iyon. May dignidad ang isang Diyos. Kahit gusto niyang umalis, kailangan niyang umalis bilang nagwagi. Dahil ninakaw mo ang aking Diyos na personalidad, ito ang malas mong araw. Malamig ang tingin ni Sky Armor God kay Hansen habang tinaas ang scabbard. Bilang gantimpala sa pagbabalik mo ng scabbard, papatayin kita gamit ito. Pagkasabi noon, kumilos si Sky Armor God. Ang scabbard ay naglabas ng nakakatakot na liwanag ng kutsilyong kulay ube at itim. Diretso itong tumama patungo kay Hansen. Ang liwanag ng kutsilyo ay tila hinahati ang espasyo sa dalawa. Napakalakas nito na nagpayanig sa puso ng lahat ng nakasaksi. Nang makita ang paghiwang iyon, nagbago ang ekspresyon ng maraming deified Xenogeneic. Mabilis na kumislap ang katawan ni Hansen at nakaiwas siya sa atake. Nang muli siyang lumitaw, nasa kabilang dulo na siya ng espasyo.
Galaxy Teleportation. Matagal nang pinag-aaralan ni Hansen ang kanyang teleportation abilities. Sa wakas ay nagawa niya ang Galaxy Teleportation, bagamat bahagi pa lamang ang lubos niyang nakabisado. Binago niya ang space teleportation upang mas umangkop sa kanyang katawan. Dahil sa pagpapalakas ng Dangshan Aura, mas mabilis ang break space flash ni Hansen kaysa sa God's Wonder ng Very High. Ginamit niya ang space teleportation bilang normal na talento ng teleportation, ngunit mas mabilis pa kaysa sa karaniwang short distance teleportation. Walang nakaisip na maiiwasan ni Hansen ang ganoong kalakas na atake. Muling iwinasiwas ni Sky Armor God ang Scabbard. Sa pagkakataong ito, mas mabilis at mas malakas. Biglang nabiyak ang espasyo at lumitaw ang atake mismo sa harapan ni Hansen. Muling kumislap ang katawan ni Hansen, kaya't walang tumama sa kanya. Hanggang ilan bang atake ang kaya mong iwasan? Malamig na tanong ni Sky Armor God habang sunod-sunod na inaatake si Hansen gamit ang Scabbard. Mahigit 12 beses siyang hamampas, bawat isa ay mas mabilis at mas mabigat kaysa sa nauna. Ang bawat hiwa ay nag-iiwan ng malalalim na bitik sa kalawakan, para bang mga bangin sa kalawakan. Ngunit kahit isa ay walang tumama kay Hansen. Napakabilis ng kanyang teleportation skill. Mas mabilis pa yata kaysa sa God's Wonder ng Very High. Hindi madaling talunin ang dollar na ito, gulat na sambit ng Sky Palace leader. Pagsasanib ng Diyos at katawan, wika ng isang babae. Kaya nitong hominin ang isang tunay na Diyos at baka higit pa. Ang bilis ng space teleportation ni Dollar ay bihira. Pero sayang, ang pag-iwas lang ay walang saysay. Hindi niya kayang tapatan ng Sky Armor God at pumatay ng Diyos. Matatalo siya. Hindi madaling lumaban at pumatay ng isang Diyos. Kung si Golden Growler iyon, baka may tsansa pa siya, sabi ng Sky Palace leader. Malakas ang katawan ni Dollar, pero butterfly class pa rin siya. Kung maging tunay na Diyos siya, baka may laban pa. Nauunawaan ng lahat ng elite mula sa iba't ibang lahi ang sitwasyon ni Hansen. Dahil sa walang humpay na space teleportation, nagawa niyang iwasan ang lahat ng atake ng Deep Abyss Knight. Ngunit alam nilang kumakain din ng enerhiya ang bawat teleport. Kung patuloy niya itong gagamitin, mauubos ang kanyang lakas at tiyak na matatalo siya. Napakalakas ng space teleportation ni Dollar. Parang kaya niyang gamitin kahit kailan at paulit-ulit nang hindi kailangan ng paghahanda. Mas malakas ito kaysa sa God's Wonder ng Very High, papuring sabi ng pangalawang tiyo ng Extreme King. Tahimik lamang si Viking habang nakatingin sa labanan. May kakaibang titig sa kanyang mga mata, at may halong galit. Isang Diyos na espiritu ang bumaba sa lupa. Inangkin niya ang katawan ng Deep Abyss Knight. Lumalakas ang loob nila. Madaling nakilala ni Viking si Sky Armor God, lalo na't karesonansa nito ang Return Empty Scabbard. Hindi mahirap hulaan ang kanyang pagkatao. Kahit sino pa ang hari ng Extreme King, kinamumuhian nila si Sky Armor God. Ganito rin ang pakiramdam ni Viking. Kung may pagkakataon, gugustuhin din niyang ulitin ang ginawa ni Knife King at bunutin ang kanyang mga buto. Inakala ni Sky Armor God na malakas kumain ng enerhiya ang space teleportation. Para sa kanya, sapat na ang ilang ulit na pag-atake upang mapagod si Hansen. At kapag naubos ang lakas nito, sa kanya papatayin. Ngunit patuloy ang paggamit ni Hansen ng space teleportation na walang kahit anong senyales ng pagbagal. Nagtaka si Sky Armor God. Hindi lang siya ang nagulat. Maging si God na nasa hardin ay namangha. Patuloy siyang gumagamit ng space teleportation pero hindi man lang siya napapagod. Hindi lang malakas ang kanyang katawan. Kumukuha rin ito ng enerhiya mula sa sansinukob upang mapanatili ang kanyang reserbang lakas. Kahit ang Very High, kailangan pang ma-maximize ang Sky and Men combined together bago magawa ang ganoon. Butterfly lang siya pero nagawa niya ito. Talento lang ba ito o matinding pagsasanay? Takot ang karaniwang deified na nilalang na maubos ang lakas, ngunit may 4 na battle bodies si Hansen na pinagsanib. Ang Dangshan battle body ay patuloy na kumukuha ng enerhiya mula sa sansinukob. Hanggat hindi bomb ibigay ang kanyang katawan, maaari siyang lumaban ng walang katapusan. Hindi niya kailangang matakot sa pagkapagod. Napansin ito ni Sky Armor God at malamig na ngumisi. Kung ganoon, pipilitin kitang lumabas. Iniwas-iwas niya ang scabbard at naglabas ng maraming liwanag ng kutsilyo na nagpasabog ng bitek sa espasyo. Layunin niyang ikulong si Hansen sa loob ng mga bitek ng espasyo. Dahil ang space teleportation ay nakadepende sa paggalaw sa espasyo, kapag nabasag ang mismong paligid ni Hansen, hindi na siya makakakonekta dito. Kahit gaano pa siya kalakas, hindi na siya makakatakas. Patuloy pa rin sa pag-teleport si Hansen, ngunit padami ng padami ang bitek sa espasyo.
Lalong lumiit ang mga lugar na maaari niyang lipatan. Ang battleground ng kalawakan ay hindi tunay na sansinukob. Isa lamang itong hiwalay na bahagi ng espasyo. May limitasyon ang puwersa nito. Hindi na malaya si Hansen upang gumalaw ng maluwag. Ngunit hindi niya talaga balak magtago magpakailanman. Ginamit niya ang teleportation upang makapagmasid. Gusto niyang matutunan ang kapangyarihan ng Sky Armor God. Hindi niya kilala ang kalaban. Kailangan niyang makilala ang kanyang kaaway. Nakapatay na siya ng 2 Diyos. Wala siyang problema kung gagawin niya ulit basta't sigurado siyang magtatagumpay. Hindi siya maaaring umatake ng padalos-dalos at mamatay. San ka pa tatakbo? Sunod-sunod ang mga hiwa ni Sky Armor God. Ang ube at itim na liwanag ng kutsilyo ay patuloy na nagbibiyak ng espasyo, naglalabas ng nakakatakot na mga bitek. Sa ngayon, napalibutan na si Hansen mula sa lahat ng direksyon. Nabilanggo siya sa tanging buo pang bahagi ng espasyo, ngunit iyon ay tuluyang hiwalay sa labas. Kahit gaano pa kalakas ang space teleportation niya, hindi na siya makakatakas. Sa Blood Legion, nagningges ang mga mata ni Lulay habang nakatingin kay Sky Armor God. Kilala niya ito. Tapos na. Malakas si Dollar, pero ang lumaban sa isang Diyos ay sobra na. Sayang at hindi ako ang nakatagpo sa kanya. Baka ako pa ang nakapatay sa Diyos na iyon. Kabanata 2863. Alam ng mga piling mandirigma mula sa iba't ibang lahi na matatapos na ang laban na ito. Ang pagsuko ni Hansen ang tanging kahihinatnan. Wala siyang paraan para makatakas sa pag-atake ni Sky Armor God. Ang tanging posibleng mangyari ay mapatay siya. Gusto ni Sky Armor God na tapusin agad ang lahat upang agad niyang masimulan ang pagrerepina ng God personality. Wala na siyang ganang makipaglaro pa kay Hansen, kaya agad niyang pinakawalan ang pag-atake. Ayaw namang sumuko ni Hansen at umalis sa space battleground. Matagal na niyang inoobserbahan ang kalaban. Kahit hindi niya alam ang eksaktong limitasyon ng kapangyarihan ni Sky Armor God, alam niya na matapos pagsamahin ang Deep Abyss Knight at ang Sky Armor God, nanatili pa rin ang ilang kapangyarihan ng Deep Abyss Knight. Bukod pa roon, nang makapagsanib siya sa God personality, naging mas matibay pa ang katawan nito. Umabot na ito sa antas ng tunay na Diyos. Kasalukuyang isang tunay na God class na nilalang si Sky Armor God. Kaya para kay Hansen, hindi imposibleng manalo. Habang bumabagsak ang nakakabinging liwanag ng espada at ang langit ay napupunit, inilabas ni Hansen ang kanyang kamay. Lumitaw sa kanyang palad ang isang berdeng bone lance. Itinuhog niya ito patungo sa liwanag ng espada. Napipilit siya, kahit gaano kalakas ang isang butterfly class na mandirigma, hindi nito kayang lumaban sa isang God Spirit, wika ng babae sa Sky Palace habang nakakunot ang noo. Marami ang may kaparehong pangamba. Para sa kanila, sobra ang ginagawa ni Hansen. Ngunit nang sumalpok ang lance sa liwanag ng espada, ikinagulat ng lahat na kayang batasin ng lancelight ang slash. Parang Aurora Borealis ang liwanag nito. Mabilis na nag-teleport ang katawan at lance sa harap mismo ni Sky Armor God at tumarak ito sa braso niyang may hawak ng scabbard. Hindi inasahan ni Sky Armor God ang pangyayaring iyon. Huli na para makaiwas, ginamit niya ang nakabaluting braso para harangin ito. Katsa! Nagbayad si Sky Armor God dahil sa kanyang kayabangan. Bumaon ang berdeng liwanag at tumusok sa kanyang armor. Ang buong ulo ng lance ay tuluyang tumarak. Nabutas nito ang gauntlet at ang kanyang braso. Napangiwi sa sakit si Sky Armor God. Hindi na niya mahigpit na mahawakan ang scabbard. Agad itong nabawi ni Hansen. Nayanig ang katawan ng Diyos at napaatras siya. Nang makita ng lahat ang braso ni Sky Armor God na dumudugo ng dugo ng Diyos, hindi lamang si Sky Palace Leader kundi pati si Viking ay labis na nagulat. Napatingin silang lahat sa Sky Radish Bone Lance ni Hansen. Isang God Personality Armament. Sigaw nila. Namilipit si Sky Armor God at tinitigan ang lance ni Hansen. Sa sugat sa kanyang braso, nagsimulang umusbong ang mga berdeng usbong. Iba ito sa mga Xenogeneic na agad niyang napapatay. Sa braso ni Sky Armor God, dahan-daang tumutubo ang mga dahon. Mukhang kahit ang mga Diyos ay hindi kayang tiisin ang kapangyarihan ng isang God Personality Armament. Nagpasya si Hansen, kung kaya niyang saktan ang Diyos, wala na siyang dapat ikatakot. Sa buong sansinukob nang marinig ng mga sinaunang nilalang ang salitang God Personality Armament, sila'y nabigla. Hindi yun maaaring tunay na God Personality Armament, wika ng babae sa Sky Palace. Sa antas ni Dollar, wala siyang kakayahang pumasok sa Geno Hall. Paano siya magkakaroon ng ganitong bagay? Kung ang isang God Spirit na mismo ang nagsabi, ibig sabihin iyon nga. Ang Dollar na ito ay lalong nagiging kaakit-akit, sabi ni Sky Palace Leader na nakatitig kay Hansen at sa Sky Radish God Lance.
Isang God personality armament, bulalas ni Lulay habang kumikislap ang kanyang mga mata. Ngunit lalong nagngingit-ngit si Sky Armor God. Kahit paano mo nakuha ang isang God personality armament, mamamatay ka pa rin ngayon. Lalong lumakas ang kanyang purpura itim na apoy. Napigilan nito ang pagtubol ng berdeng usbong. Pati ang scabbard na nasa kamay ni Hansen ay nagsimulang kumawala, pilit bumabalik sa amo nitong Diyos. Mahigpit itong pinigilan ni Hansen, ngunit sa huli, nakawala pa rin ito. Nabali ang laman ng kanyang palad, lumitaw ang buto sa loob dahil sa matinding puwersa ng scabbard. Muling bumalik ang scabbard kay Sky Armor God. Tuluyan itong dumikit sa butong kulang sa kanyang panlabas na skeleton armor. Muli siyang naging buo, at ngayong kumpleto na, nagningning ang buong katawan ni Sky Armor God habang umaalingaw-ngaw ang tinig ng Diyos na parang kulog. Kalapastanganan laban sa isang God Spirit. Mamamatay ka. Nabigla ang lahat ng nilalang sa labas at loob ng battleground. Ang bigat ng presyon ay bumalot sa buong lugar. Ang mga mahihinang nilalang ay napaluhod, nanginginig sa takot. Kabanata 2864. Hindi dapat iyon ang Deep Abyss Knight. Kahit na ang mga karaniwang nilalang ay hindi kilala ang Sky Armor God, nagsimula silang magtaka matapos makita ang ganoong kapangyarihan. Ang Deep Abyss Knight ay isang dark element na deified Xenogeneic. Kahit gaano siya kalakas, hindi dapat siya magkaroon ng kapangyarihan ng isang Diyos. Ang Sky Armor God ay nasugatan na ng Extreme King. Ngayon, muli siyang nasugatan ni Hansen. Galit na galit siya. Inilabas niya ang kanyang pagka-Diyos upang patayin si Hansen. Nang sumiklab ang kapangyarihan ng kanyang pagka-Diyos, ginamit ng Sky Armor God ang buong lakas niya. Malinaw na nakita ni Hansen na ang universo ay parang may mga cogwheel. Ang ilaw mula sa baluting buto sa katawan ng Sky Armor God ay naging kulay lila, kapareho ng kulay ng kanyang baluti. Lahat ng universal cogwheels na nakakabit sa substance chains ay naapektuhan. Sinubukan ni Hansen na gamitin ang kanyang junction area upang kontrolin ang mga lilang cogwheel, ngunit napansin niyang wala siyang magawa. Para bang ang mga ito ay may sariling sistema ng operasyon na hindi naaapektuhan ng junction area. Beats! Nagpatuloy sa paglapit ang Sky Armor God. Ang kumikislap na lilang liwanag ng mga cogwheel ay nagpaikot sa mga ito ng mas mabilis. Mas bumilis ang galaw ng substance chains. Ang butong baluti ng tadhana ay parang piitan. Ang baluti ng Diyos sa langit. Ang tinig ng Sky Armor God ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Mula sa kanyang dibdib, kumalat ang lilang liwanag na naging isang liwanag na espada. Bigla nitong ibinalot si Hansen sa loob nito. Sumabog ang Sky Radish God Lance ni Hansen sa nakakakilabot na berdeng liwanag. Hinampis nito ang lilang espada ng liwanag, ngunit nang magdikit ang dalawa, hindi nabasag ang lilang espada. Hindi rin ito nataboy. Bagkus, dumikit ito sa Sky Radish God Lance. Kaka. Nakita ni Hansen na ang lilang espada ng liwanag ay nagiging mga piraso ng buto na nakabalot sa kanyang sandata. Para bang ang Sky Radish God Lance ay binabalutan ng isang baluti ng buto, bawat piraso ay mahigpit na nakadikit. Naramdaman niyang biglang bumigat ang kanyang sandata. Sa isang iglap, halos hindi na niya kayang buhatin ang Sky Radish God Lance. Kasabay nito, ang mga lilang liwanag na espada ay kumikislap mula sa lahat ng anggulo at tinatamaan si Hansen. Sinubukan niyang gamitin ang space teleportation upang makalabas, ngunit napansin niyang ang mga universal cogwheel sa paligid niya ay naputol ng lilang cogwheel. Hanggat hindi niya nasasira ang mga iyon, hindi siya makakatakas. Napilitan si Hansen na gumamit ng kamao upang labanan. Nang dumampi sa kanyang kamao ang lilang espada, naging piraso ito ng buto. Sa loob ng ilang sandali, napuno ng mga piraso ng buto ang katawan ni Hansen at pati na rin ang kanyang Sky Radish God Lance. Nakabitin ang buong katawan niya sa kalawakan na parang isang estatwa na nakasuot ng baluting buto. Dahil sa bigat ng mga buto, halos hindi makagalaw ang kapangyarihan ni Hansen. Lahat ng lakas niya ay sumabog, ngunit kaya lamang niyang manatiling nakatayo at hindi madurage. So, ano ngayon kung mayroon kang sandatang galing sa pagka-Diyos? Ang isang mababang uri ng nilalang ay mananatiling mababang uri ng nilalang. Walang saysay ang taglay mo. Sa harap ng isang Diyos, isa ka lamang walang kwentang basura. Malamig ang tingin ng Sky Armor God kay Hansen. Sa kanyang mga salita, nagsimulang tumuwid ang mga piraso ng buto sa katawan ni Hansen at naging mga matutulis na sandata na handang bumaon sa kanyang laman. Napakatalim ng mga piraso ng buto. Bumaon ang mga ito sa balat ni Hansen. Kahit na ang katawan niya ay parang tunay na katawan ng isang Diyos, hindi niya kayang pigilan ang mga hiwa. Ang pinaka-nakakatakot ay pinipigilan din ng mga buto ang kanyang lakas na lumabas. Hindi siya makagalaw.
Ito ang kaparusahan sa paglapastangan sa isang Diyos. Ang piitan ng buto ng langit ay magbabalat sa iyong laman at sisingilan ka sa iyong mga kasalanan. Galik na galik ang Sky Armor God. Wala na, hindi na rin makakasuko si Dollar. Nanlamig si Likir. Nag-aalala siya para kay Dollar. Sayang, mukhang hindi si Dollar mismo ang pumunta sa Geno Hall para kunin ang sandata ng pagkadyos. Umiling si Viking. May sandata siya ng pagkadyos ngunit hindi niya pa rin kayang pumatay ng Diyos. Sa Sky Palace, isang babae ang nadismaya. Si Dollar ay nasa butterfly class lamang, sabi ng leader ng Sky Palace na may buntong hininga. Mas matibay ang kanyang katawan kaysa sa isang tunay na Diyos. Kaya niyang lumaban sa kanila pero hindi sa isang Diyos Espiritu. Kung makaakyat siya sa antas ng tunay na Diyos, malaki ang kanyang tsansa. Ngunit sayang, baka wala na siyang pagkakataon pa. Si Tang Xinliu ay sumigaw sa kalawakan ng labanan, sige pa. Huwag kang titigil. Pumuti ang mukha ni Wang Yuhang at iba pa. Natakot si Ning Yu habang mahigpit na hawak ang braso ni Bauer. Si Little Angel at Zero ay nakatitig kay Hansen na puno ng pag-aalala. Para bang tumigil sa paghinga ang lahat ng nilalang sa universo habang pinagmamasdan ang mga piraso ng buto na humihiwa sa laman ni Hansen. Sa wakas, nagsalita si Hansen. Ikaw ang Sky Armor God, tama ba? Hindi ko inaasahang alam mo ang aking banal na titulo, malamig na sagot ng Sky Armor God. Isa ka talagang Diyos, tanong ni Hansen. Hindi masama, pero huli na para magmakaawa, mayabang na tugon ng Sky Armor God. Ang paglapastangan sa isang Diyos Espiritu ay kasalanang hindi mapapatawad. Malamig na tumingin si Hansen at nagsabi, tamang-tama ang salitang hindi mapapatawad. Ang paglapastangan ko ay nararapat na putulin ako ng libo-libong beses. Pero ikaw, nasapilitang pumapasok sa katawan ng ibang nilalang at pumapatay ng tao, anong parusa ang nararapat sa iyo? Tumawa ang Sky Armor God. Ako ay Diyos. Ako ang may kontrol ng universo. Wala akong kasalanan. At kung nagkasala man ako, lahat dapat ang magdusa. Sino ang huhusga sa akin? Ako ay Diyos. Ako, payapang sagot ni Hansen. Ano ang sinabi mo? Napatawa ang Sky Armor God, tinitingnan si Hansen na parang isang nakakatawang payaso. Kung walang makakahusga sa iyo, ako ang huhusga sa iyo. Payapang nakatitig si Hansen sa Sky Armor God. Sa tingin mo kaya mo akong husgahan? Narito ako. Paano mo ako huhusgahan? Nakangiting mapanghamon ng Sky Armor God. Para sa kanya, isang baliw si Hansen na sa kabila ng pagkakatali sa mga piraso ng buto ay kaya pang magsalita ng ganoon. Hindi lamang siya ang nag-isip nyon. Karamihan sa mga nilalang sa universo ay nagtaka rin kung nasisiraan na ng bait si Hansen. Sa ganoong kalagayan, nakakapagsalita pa siya ng ganoon. Kaya ngayon, Sky Armor God, huhusgahan na kita. Dahan-dahan at mariing sinabi ni Hansen ang bawat salita. Habang nagsasalita siya, ang kanyang kaliwang mata na may kulay itim at puti ay biglang kumislap. Hindi na ito mukha ng mata ng tao. Isa na itong malamig at mekanikal na mata. Kabanata 2865. Nang maging butterfly class si Hansen at nagsanib ang kanyang kaliwang mata sa True God class na overbearing eye ng Extreme King, aksidente siyang umangat ng antas. Sayang lamang at hindi siya tuluyang nakaabot sa True God class. Kahit na nabigo siya, sinipsip ng overbearing eye ng Extreme King ang Xenogeneic power ni Hansen. Nagdulot ito ng pagbabago at nagsanib sa kanyang Xenogeneic na katawan, ginawang isang True God class na mata ang kanyang kaliwang mata. Ngayon, halos buong katawan ni Hansen ay butterfly class. Tanging kaliwang mata lang niya ang True God class. Nakapagtataka ito. Ang kanyang mata ay nagtataglay ng kapangyarihan ng batas. Sa pagsasanib nito sa Xenogeneic power ni Hansen, nagkaroon ito ng kakaibang multisayon, medyo iba sa low power ng overbearing eye ng Extreme King. Hindi alam ni Hansen kung kayang bantahin ng kanyang True God na mata ang Sky Armor God, pero ramdam niyang iba ito sa Diyos na nakaharap niya noon sa kanyang tahanan. Nakadama siya ng napakadilim na kulay itim sa loob ng katawan ng Sky Armor God, kulay ng kasalanan. Itim na parang tinta. Diyos lang ang nakakaalam kung gaano karaming kasalanan ang nagawa ng Sky Armor God para maging ganoon kapaitim. Hindi mahalaga kung tunay kang Diyos o huwad. Hahatulan ko ngayon ang iyong mga kasalanan. Malamig ang tinig ni Hansen. Pumutok ang itim at puting liwanag mula sa kanyang mga mata. Beats! Isang sinag ng liwanag na may itim at puting tono ang lumabas mula sa mata ni Hansen at tumama sa Sky Armor God. Walang oras para makarik ang Sky Armor God. Nababalutan agad ang kanyang buong katawan ng dalawang tonong liwanag. Ang itim na liwanag ay naging mga tanikala na pumulupot sa kanyang katawan.
Ang puting liwanag naman ay naging isang aklat na lumutang sa harapan niya. Nagulat at nagalit ang Sky Armor God. Pilit niyang pinutol ang mga tanikala, ngunit daman niyang ikinulong siya ng isang kapangyarihang hindi niya maintindihan. Hindi siya makagalaw. Imposible. May kapangyarihan sa universo na kayang pigilan ang aking lakas. Anong klaseng kapangyarihan ito? Gulat na sigaw ng Sky Armor God. Katsa! Katsa! Habang nakagapos ng mga itim na tanikala ang Sky Armor God, hindi niya magamit ang kanyang lakas. Ang mga butong nakabalot kay Hansen ay nagsimulang maluso at naging alikabok. Nakalaya si Hansen. Tingnan natin kung anong mga kasalanan ang ginawa ng Sky Armor God. Itinaas ni Hansen ang kanyang kamay. Ang puting liwanag ay naging isang matandang aklat at bumaba sa kanyang kamay. Binuksan ni Hansen ang mga pahina, ngunit walang laman. Walang batas na nakasulat. Wala ring timangan o pantimbang tulad noong siya mismo ang hinuhusgahan noon. Ngunit sa sandaling hawakan niya ang aklat, bumaha sa kanyang utak ang mga imahe na parang pelikula. Paulit-ulit itong kumikislap sa kanyang isip. Doon niya naunawaan ang lahat. Sky Armor God, napakarami mong kasalanan. Nararapat ka ng mamatay. Itinaas ni Hansen ang kanyang ulo at isinulat sa aklat ang salitang mamatay. Biglang lumipad ang aklat. Ang salitang mamatay ay kumislap at naging espada ng Verdugo na dumambol pababa upang putulin ang Sky Armor God. Paano ka nakakapangahas, mababang uri ng nilalang, na husgahan ako na isang Diyos? Galit na sigaw ng Sky Armor God. Ngunit nakagapos siya ng mga tanikala at hindi makagalaw. Katsa! Bumaba ang espada ng Verdugo at pinutol ang ulo ng Sky Armor God. Sumirit ang dugo. Natigilan ang lahat ng nilalang sa universo. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Ang makapangyarihang Sky Armor God na kanina lamang ay nakakatakot, ngayon ay basta na lang napugutan. Sa Sky Palace, napamulagat ang babae. Ako ba'y namamalikmate? Ganoon lang basta pinatay ang Sky Armor God. Parang kapangyarihan ng batas iyon, ngunit may kaibahan. Nalilito rin ang leader ng Sky Palace. Maging ang Extreme King ay nabigla. Ang lakas na iyon, kahawig ng overbearing ay ng aming ikalawang pinuno, ngunit mas nakakatakot, Anibay Buyi na nanginginig. Kayang ba ng kapangyarihan ng batas na hatulan ng isang Diyos Espiritu? Kung alam lang namin, sana'y itinuro na namin sa aming mga anak ang mga Geno Art ng ikalawang pinuno. Sino ba talaga ang dollar na ito? Napakahiwaga niya. Kaya lang ba niyang patayin ang isang Diyos Espiritu ng ganoon lang? Yumugyog ang buong universo sa pagkagulat. Ang mga karaniwang nilalang ay hindi batid kung gaano kalakas ang mga Diyos Espiritu, ngunit ang mga sinaunang nilalang ay alam. At lahat sila ay natulala. Natapos ang paghatol. Nawala ang mga itim na tanikala at ang lumang puting aklat. Ngunit hindi nakaramdam ng gun si Hansen. Nakatitig pa rin siya sa katawan ng Sky Armor God. Unti-unting natutunaw ang laman sa labas ng kanyang baluting buto at bumalik sa anyo ng Deep Abyss Knight. Matapos patayin ni Hansen ang katawan, ang anunsyo na nakuha niya ay para sa pagpatay ng isang butterfly class na Deep Abyss Knight, hindi para sa Sky Armor God. Alam niya kung bakit. Ang mga kasalanan na nakita niya ay hindi kay Sky Armor God, kundi kay Deep Abyss Knight, ang tunay na may-ari ng katawan. Ang kapangyarihan ng batas ay nakahusga lamang sa katawan ni Deep Abyss Knight, hindi kay Sky Armor God mismo. Dahil dito, napilitang humiwalay si Sky Armor God sa katawan ni Deep Abyss Knight. Naging Diyos Espiritu siyang wala ng katawan. Nakita lamang ng mga ordinaryong nilalang ang isang lilang baluti ng buto na lumipad paitaas, ngunit hindi nila nakita ang espiritu ng Sky Armor God na kasama nito. Dollar, hindi pa ito tapos, galit na wika ng Sky Armor God kay Hansen habang ibinabalik niya ang kanyang pagkadyo sa Sky Armor God Temple. Dahil pinilit niyang ihiwalay ang kanyang sarili sa katawan ng Diyos ng Universo, labis siyang nasugatan. Mas masahol pa ito kaysa noong ninakaw ng Knife King ang kanyang tadyang. Hindi na siya makikipaglaban pa. Wala siyang magagawa sa mga nilalang ng universo kung wala siyang katawan ng Diyos. Kaya't pinili niyang umatras. Hindi pa ito tapos. Isa lang sa atin ang mabubuhay, malamig na sagot ni Hansen. Hindi ikaw, mariing sagot ng Sky Armor God, saka siya nagmamadaling bumalik sa kanyang templo. Alam niyang hindi siya kayang saktan ng mga nilalang ng universo, at hindi niya rin magagalaw ang mga ito. Hindi siya nababahala na masasaktan siya ni Hansen. Dollar, gagawin kitang hindi makamate at hindi mabuhay, isinumpa pa niya bago tuluyang lumisan. Ngunit sa sandaling iyon, napansin niya ang nakakatakot na bagay, ang katawan ni Hansen ay may kasamang dambuhalang berdeng Diyos Espiritu na may hawak na Sky Radish God Lance. Nakaharap ito sa kanya.
Skyvine Radish, hindi. Pasig na wika ng Sky Armor God. Ngunit huli na. Ang dambuhalang Diyos Espiritu ay ibinagsak ang Sky Radish Godlands at binasag ang espiritu niyang katawan. Ang kanyang pagka-Diyos ay nalaglag, at kinuha iyon ni Hansen. Diyos Espiritu na huli. Nakakuha ng Gene ng Diyos Espiritu. Hindi nakita ng iba ang tunay na labanan ng dalawang espiritu. Ang nakita lamang nila ay si Hansen na humatol kay Deep Abyss Knight, at pagkatapos, isang lilang baluti ng buto ang lumipad sa kalangitan. Sa mata ng iba, para bang inihagis ni Hansen ang berdeng sibat at nahulog mula sa langit ang baluting iyon. Kabanata 2866. Boom! Sumirit ang lilang liwanag paitaas sa langit. Naging isang bitek sa kalawakan ng walang laman na langit. Isang tahimik at malungkot na diwa ang kumalat sa buong sansinukob. Iyon ay lungkot ng Diyos. Iyon nga ay lungkot ng Diyos, napatay ni Dollar, isa siyang tunay na Diyos Espiritu. Sa sansinukob, maraming espiritu ang nakakita sa paglitaw ng lungkot ng Diyos sa kalawakan. Lahat sila ay nagulat. Ang mga ordinaryong nilalang ay nagdududa pa sa pagkakakilanlan ni Sky God Armor. Ngunit nang lumitaw ang lungkot ng Diyos, tumigil sila sa pagdududa. O Diyos ko, totoo ngang nakapatay si Dollar ng isang Diyos Espiritu. Ang tao na si Dollar, maaari bang may magsabi kung anong lahi ang tao? Napakalupit nito. Isa na namang lungkot ng Diyos. Baliw na ang panahong ito. Inuulit ba muli ang kaguluhan ng Sacred Era? Ang mga piling tao na nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng Sky God Armor ay nakatingin sa lungkot ng Diyos ng may pagtataka. Nawalan pa sila ng gana upang magsalita. Isang butterfly xenogeneic ang nakapatay ng isang Diyos Espiritu, at hawak niya pa ang isang God Personality Armament. Gusto nilang malaman kung sino talaga ang Dollar na ito. Maraming mga piling tao ang gumamit ng iba't ibang paraan upang tuklasin ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakatuklas kung sino talaga ang mahiwagang Dollar. Si God ay nakatingin kay Hansen at nag-isip bakit nasa kanya ang espiritu ni Skyvine Radish. Bakit ito napapasunod niya? Mayroong bang kapangyarihang pumipigil sa espiritu ni Skyvine Radish? Matapos ang laban, kumalat ang pangalan ni Dollar sa buong sansinukob. Medyo kakaiba si Dollar. Kung makatagpo siya ng Little Mountain Leader, baka magkaroon ng problema, sabi ng berdeng buhok na hayop na seryoso ang mukha. Malaki ang tiwala niya sa kakayahan ni Golden Growler. Ngunit matapos masaksihan ang pagkatalo ni Sky Armor God kay Hansen, hindi na siya sigurado kung kaya pa ni Golden Growler na makuha ang unang pwesto. Ang babaeng nasa tabi niya ay malamig na nagsalita, natalo niya si Sky Armor God hindi dahil sa sarili niyang lakas, kundi dahil sa kakaibang Geno Art at sa God Personality Armament. Isa lamang siyang butterfly class na kalaban. Malakas ang God Personality Armament, ngunit sa kilos ng kanyang butterfly body, hindi niya tatalunan ang Little Mountain Leader. Ang Geno Art na iyon ay isang kapangyarihan ng batas. Katulad ito ng kapangyarihan ng ikalawang pinuno ng Extreme King. Ngunit walang silbi iyon laban sa Little Mountain Leader. Pwede mong sabihin iyon, pero kakaiba talaga ang taong ito na si Dollar. Para bang may mali sa kanya, sagot ng berdeng buhok na hayop na nakakunot ang noo. Hindi niya matukoy kung ano ang problema. Bumalik si Hansen sa hardin. Nakatingin sa kanya si God na parang nakangiti, pero hindi naman talaga nakangiti. Alam ni Hansen na magiging mapaghinala si God tungkol sa kakayahan niyang magamit ang Skyvine Radish, kaya hindi na siya nagtaka. Ang ikinagulat lang niya ay kahit tumingin si God sa kanya, hindi ito nagtanong. Nag-usisa si Hansen, hindi mo ba gustong magtanong? Kung may gusto kang sabihin sa akin, sasabihin mo iyon kahit hindi ako magtanong. Kung ayaw mo namang magsabi, hindi mo rin sasagutin kahit itanong ko. Kaya bakit pa ako magtatanong? Malamig na tugon ni God. Hindi ba't mahusay ka sa pakikipagkasundo? Baka sabihin ko kung may usapan tayo, natatawang wika ni Hansen. Umiling si God at ngumiti. Mas gusto kong ako mismo ang makadiscover ng mga sikreto. Mas kawili-wili iyon. Nagulat si Hansen. Hindi niya akalaing iyon ang sasabihin ni God. Nasira ang plano niya at bigla siyang hindi alam ang sasabihin. Ang templo ng Skyvine Radish, mayroon din si Sky Armor God, hindi ba? Maaari mo ba akong dalhin doon muli? Tanong ni Hansen. Mayroon siyang dalawang God personalities. Kung hindi siya makakapunta sa templo, tila wala iyong silbi. Hindi pa niya natutuklasan kung paano ito pinapakinabangan. Umiling si God. Hindi. Pwede kang pumunta roon, pero sarili mong lakas ang gagamitin mo. Paano ako makakarating doon? Tanong ni Hansen. Malalaman mo pagpasok mo sa Geno Hall, nakangiting sagot ni God. Natigilan si Hansen.
Hinihinala niyang nasa loob ng Geno Hall ang mga templong iyon pero hindi niya inakalang makakapasok na siya roon ngayon. Hindi na siya nagsalita pa. Patuloy niyang pinanood ang God Fights upang mapag-aralan ang mga kalabang posibleng kaharapin niya sa susunod. Dahil hindi pa tapos ang laban ng kanyang susunod na kalaban, hindi pa niya alam kung sino ang makakalaban niya. Pero alam niyang wala nang magiging madali. Ang mga natira sa Geno God Fights ay puro mga pinakamalalakas na deified na nilalang. Samantala, sa isang palasyo ng Extreme King, yumuko si Ancient Abyss Grandmaster at nagsabi, Mister, ang ginamit na eye skill ni Dollar ay kahawig ng sa ikalawang pinuno ng Extreme King, ang Overbearing Eye. Ang katawan ni Holy Baby ay pinagsanib sa Overbearing Eye. Malamang ay pamilyar siya sa Geno art na iyon. Iniisip mo bang si Holy Baby ang Dollar? Itinigil ni Viking ang pagsusulat. Tumangala siya kay Ancient Abyss Grandmaster. Magkahawig silang dalawa, sabi ni Ancient Abyss Grandmaster. Kahit na hindi si Holy Baby ang Dollar, kung nagawa ni Dollar na gamitin ang isang law skill upang talunin ang isang Diyos Espiritu, maaaring kaya rin ni Mr. Holy Baby. Sige, ako na ang bahala roon, mabagal na sabi ni Viking. May iba pa ba? Humugat ng buntong hininga si Ancient Abyss. May progreso na sa Big Baron Systems. Nakalkula ko na ang lokasyon ng pasukan papunta sa lumang Sacred Ruin, ngunit may problema kami. Ano ang problema? Tanong ni Viking na nakakunot ang noo. Naroon ang mga tao ng Sky Palace, tugon ni Ancient Abyss. Baka natuntun na rin nila ang pasukan. Ano po ang inyong payo? Tahimik muna si Viking bago nagsalita, huwag kayong gumawa ng kahit ano. Kung nais ng Sky Palace na pumasok, hayaan natin silang mauna. Susunod na lang tayo. Naunawaan ko, sagot ni Ancient Abyss bago siya umalis. Nang makaalis na si Ancient Abyss, nag-isip si Viking. Holy Baby. Inabot niya ang kamay niya upang kunin ang isang bagay ngunit agad din niya itong binawi. Umiling siya at nagsabi, wala na. Nagsimula na ang lahat. Hindi na pwedeng umatras. Kailangang magpatuloy. Akala ni Hansen ay lalapit sa kanya si Viking upang tanungin tungkol sa Overbearing Eye. Ngunit laking gulat niya na hindi siya pinuntahan. Iba ba talaga ang kapangyarihan ng aking kaliwang mata kumpara sa Overbearing Eye kaya't hindi siya nagduda? Naisip ni Hansen. Alam ni God ang iniisip ni Hansen at natawa ito. Malamang may hinala ang Extreme King tungkol sa iyo, pero habang narito si Viking, wala rin silang magagawa laban sa iyo. Hindi ba nagdududa si Viking? Tanong ni Hansen. Siyempre hindi, sagot ni God ng buong kumpiyansa. Bakit? Hindi maunawaan ni Hansen. Sapagkat alam niya na ikaw si Dollar. Walang dahilan upang magduda pa kung tiyak na siya, nakangiting sagot ni God. Ha, kung ganoon, bakit hindi siya nagtatanong? Lalo pang nagtaka si Hansen. Dahil wala nang kailangang itanong, tugon ni God. Wala namang pakialam kung ikaw man si Dollar o hindi. Ang mahalaga sa kanya ay manatili kang buhay. Bakit gusto niyang manatili akong buhay? Lalong naguluhan si Hansen. Tumawa si God at hindi sumagot. Sa halip ay sinabi niya, kapag nanalo ka pa ng isang laban, makakapasok ka na sa top 100. Nilalagay mo na ang iyong pangalan sa Geno God List. Hindi ka ba matutuwa? Kabanata 2867. Inakala ni Hansen na mahihirapan siyang makapasok sa top 100, ngunit sumuko ang kanyang kalaban. Hindi lumitaw ang kaaway sa Space Battleground para sa laban nila. Napagtanto ni Hansen na ang pagpatay niya kay Sky Armor God ay nagdulot ng kakaibang epekto. Bago pa man matuklasan kung sino talaga siya, pati ang mga pinakamahuhusay na deified elites ay takot na sa kanya. Gaya ng laban na ito, ang kanyang kalaban ay isang tunay na God-class Synergenic na napakalakas. Ngunit hindi rin ito naglakas loob na lumaban sa Space Battleground. Sobra nila akong tinatansya, pero ayos lang din. Makakatipid ako ng maraming abala. Pagkatapos, umalis si Hansen mula sa battleground. Pagpasok sa top 100 rounds, nagbago ang sistema ng laban. Hindi na ito simpleng deathmatches. Nagreklamo si Hansen kay God, sobrang pambata ng ranking fights ninyo. Paano ninyo nagagawang pumili lang ng rango? At hindi nga nakapagtataka kung bakit nagreklamo siya. Kakaiba talaga ang top 100 mode. Ang bawat nilalang na nakapasok sa listahan ay maaaring pumili ng rango na gusto nila. Ngunit bawat rango ay iisa lang ang maaaring kumuha. Hindi ito nakadepende kung sino ang pinakamalakas, kundi kung sino ang pinakamabilis. Kapag mabilis ka, maaari kang mapunta sa pinakamataas na pwesto. Nang pagmasdan ni Hansen ang sistema, lalo itong naging hindi makatarungan. Matapos pumili ng rango, pwede pang pumili ang bawat isa kung sino ang hahamunin nila.
Halimbawa, kung nasa listahan ka at gusto mong maging una, maaari mong direktang hamanin ang nasa unang pwesto. Ngunit isang beses lang pwede iyon. Kapag natalo ka, hindi ka na pwedeng humamon ng iba at mananatili ka sa ika-100 na ranggo kahit gaano ka pa kalakas. Sinabi ni Hansen kay God, kung ganito, ang makakakuha ng unang pwesto ay tatanggap ng hamon mula sa napakaraming nilalang. Pero para sa mga pwestong walang kukuha, baka wala na silang laban man lang. Umiling si God at ngumiti. Hindi mo naiintindihan. Kaya nga ito kawili-wili. Mag-isip ka na kung anong ranggo ang gusto mo. Kung gusto mong maging una, sabihin mo lang. Kaya kung baluktutin ang mga patakaran at ilagay ka sa una. Salamat pero hindi na. Ayokong makapasok sa ranggo, sagot ni Hansen, na iniisip kung aling posisyon ang kukunin niya. Napagtanto niya na may estratehiya rin sa pagpili ng ranggo. Kahit ang may kakayahang maging una, kailangan pa rin mag-isip kung kukunin nila iyon. Kung sabay-sabay silang hamanin, maaari silang matalo. Kaya mas maganda ang mga hindi gaanong kapansin-pansing posisyon. Plano ni Hansen na pumili ng ranggong hindi masyadong mataas para hindi siya mapansin. Kahit na malakas siya at may God personality armament, lahat ng nasa top 100 ay tunay na God-deified. Hindi magiging madali ang sinuman. Naroon ang mga gaya ni na Very High Leader at Sky Palace Leader. Kahit wala silang God personality armament, may kakayahan silang gumamit ng tunay na God weaponry. Para kay Hansen, sapat na ang makapasok sa top 100. Wala siyang balak kunin ang unang pwesto. Dahil may gantimpala ang bawat ranggo, tiyak na ang top 10 ang pinakapopular. Hindi ko alam kung ilang nilalang ang gugustuhin iyon. Pero kapag lumabas na ang listahan, ang top 10 ang mga boss. Ako lang ang madaling apihin. Tiyak na marami ang haamon sa akin. Hindi bagay sa akin ang top 10. Kaya napagpasyahan niyang ang nasa paligid ng 20 ay mas tama. Doon, hindi masyadong interesado ang mga tunay na Diyos at hindi rin gugustuhin ng mahihina. Ang pinakamainam ay ang posisyon 22. Kung hindi niya makuha iyon, kukuha siya ng iba pang nasa 20s. Habang naghihintay, nasa harap niya ang isang screen na may 100 kahon na may bilang mula 1 hanggang 100. Nasa itaas ang countdown. Pagkatapos nito, maaari nang pumili ng pwesto. Ang God na ito, sobrang boring. Pati laban kailangan pang mag-rank, inis na isip ni Hansen. Nang matapos ang countdown, agad niyang pinindot ang numero 22. Pero biglang naging pula ang tile. May nakakuha na. Mabilis niyang tiningnan ang iba pang nasa 20s, ngunit narinig lang niya ang sunod-sunod na, cha-cha-cha. Lahat ng nasa 20s ay naging pula. Maging ang 11 hanggang 40 naubos agad. May natira pang bakante sa top 10 at sa ibabang bahagi. Mas mataas o mas mababa. Sandali siyang nag-alinlangan. Ngunit sa sobrang bilis, halos lahat ng kahon ay namula. May 3 posisyon na lang ang natitira sa likod ng 75. Holy shout! Sobrang bilis nito. Parang garage sale lang ah. Asterisk na iinis na isip ni Hansen. Wala nang saysay ang pumili ng lampas 75. Pareho lang naman ang gantimpala at wala ring haamon. Kaya pinili niya ang pinakamataas na natira. Ngunit bago pa niya pindutin ang 78, nawala na ito pati ang 79. Ang 100 na lang ang natitira. Makakahamon pa ako ng isang beses. Pipiliin ko na lang ang 100. Kaya pinili ni Hansen ang ika-100. Pagkatapos kumpirmahin, tiningnan niya ang ranggo. Sa unang pwesto ay si Golden Growler. Pangalawa si Very High Leader. Pangatlo si Lulay. Pang-apat si Demon Alpha. Pang-5 ay isang Xenogeneic na tinatawag na Seeking Perfume Beast. Pang-6 ay Ancient Gods Ancient Sacrifice God. Pang-7 si Baywatch ang ng Extreme King. Pang-8 ay Empty Dragon King. Pang-9 ay isa pang Xenogeneic. Napansin ni Hansen na karamihan sa top 100 ay mga Xenogeneics. Bihira ang mga kilalang lahi ng Sansinukob. Pagdating niya sa ika-81, nakita niya ang pangalang Zhang Xuandao. Napakababang ranggo para kay Sky Palace Leader. Pero hindi na rin nakapagtataka base sa kanyang personalidad, bulong ni Hansen. Nang makita niya ang ika-84, nabigla siya. Burning Lamp. Hindi kaya ito ang Burning Lamp Alpha mula sa Buddha? Paano siya nakapasok sa top 100? Nagtaka si Hansen. Alam niya kasing deified si Burning Lamp Alpha pero larvae class lang. Hindi niya inaasahan na makakapasok ito sa top 100. Kabanata 2868. May problema ang Buddha sa mga yaman at Jin talents. Si Burning Lamp lang ang naging deified, pero halos ubos na ang kanyang habang buhay. Wala na halos siyang kakayahang mag-level up. Dahil nakapasok pa rin sa top 100 ang isang kagaya niya, napaisip si Hansen.
Sayang lang at hindi napanood ni Hansen ang lahat ng laban sa Gino God List. Tanging ang mga laban na may kinalaman sa kanya lang ang nasundan niya. Hindi niya napansin kung paano nakapasok si Burning Lamp sa top 100. Tiningnan ni God ang rango ni Hansen at natawa. Hindi masama ang top 100. Kahit mababa ang simula, mas masaya namang lumaban pataas. Itinuro ni Hansen ang numerong 84 kung saan nakasulat ang pangalan ni Burning Lamp at nagtanong, nakita mo ba ang mga laban ng taong ito? Paano siya nakapasok sa top 100? Ang alam ko, larvae class lang siya. Hindi siya larvae class. Katulad mo siya, butterfly. Sandaling tumigil si God bago nagsabi, kawili-wili si Burning Lamp. Ayos naman ang lakas niya, pero halos ubos na ang kanyang buhay. Ang katawan niya ay parang lamparang mauubusan ng langis. Nakadepende lang siya sa isang kayamanan para makarating dito. Ang pagkakapasa niya sa top 100 ay dahil sa lubos na pag-asa sa kayamanang iyon. Anong kayamanan iyon? Tanong ni Hansen na puno ng kuryosidad. Isang kutsilyong may kapangyarihan ng sanhi, sagot ni God. Mukha itong isang true God class treasure, pero medyo kakaiba. Para itong race weapon, pero hindi talaga. May true God class treasure ang Buddha. Hindi makapaniwala si Hansen. Kung lalaban siya mamaya, magkakaroon ka ng pagkakataong makita iyon, sagot ni God sabay kibot balikat. Hindi na nagsalita si Hansen, pero buo na ang desisyon niya. Kapag natapos ang mga laban sa God List, pupuntahan niya ang Buddha. Kukunin niya pabalik ang kanyang knife blank, ang True God Class knife, at pati ang mga gantimpalang makukuha ni Burning Lamp Alpha. Kapag ang isang lalaki ay naghiganti, 3 beses niyang ibinabalik ang kinuha sa kanya. Ninakaw niya ang knife blank ko, sandali lang, knife blank, baka may kinalaman sa aking knife blank ang treasure knife ni Burning Lamp. Biglang naisip iyon ni Hansen. Hindi niya agad naisip iyon dahil hindi niya pinaniwalaang ang kanyang knife blank ang maaaring maging base ng isang True God treasure. Ngayon, masyadong nagkataon para hindi pag-isipan. Hindi. Kailangan kong makita ang kutsilyo ni Burning Lamp at malaman kung iyon nga ba ang knife blank ko. Gustong makita ni Hansen ang treasure knife ni Burning Lamp pero napakababa ng rango nito. Walang naglalakas loob na hamanin siya, kaya wala siyang pagkakataong makita iyon. Anong klaseng kalokohang mga patakaran ang ginawa ni God? Nasa rango 84 ang matandang iyon na si Burning Lamp. Hindi pwede. Naiinis si Hansen. Kung hahamunin ni Hansen si Burning Lamp, napakababa ng rango ng 84. Hindi sulit. May 10 araw pa naman. Hihintayin ko na lang. Umupo si Hansen sa tabi ni God at pinanood ang mga laban sa rango. Ang unang laban ay para sa unang pwesto. Hinamon ng Very High Leader si Golden Growler. Mukhang gusto niya talaga ang unang pwesto. Inisip ni Hansen na baka hindi pinili ni Very High Leader ang unang pwesto kaya ngayon siya mismo ang haamon. Sa palagay mo, sino ang mas malakas sa kanila, si Very High Leader o si Golden Growler? Tanong ni Hansen kay God. Sagot ni God, pareho silang deified elites. Mahirap hulaan. Kahit sino ang pwedeng manalo, pero kay Golden Growler ako tataya. Bakit? Tanong ni Hansen, medyo gamaan ang loob nang marinig na pinapabore ni God si Golden Growler. Dahil ang dugo niya ang pinakamahusay sa buong sansinukob, sagot ni God. Isa ito sa pinakamalakas na sinaunang dugo na umiral. Kahit hindi purong dugo ang kay Golden Growler, halos kasing lakas pa rin ito ng purong dugo. Maganda rin ang dugo ng Very High, pero hindi kasing ganda. Ayon sa teorya ng kalakasan at kahinaan ng innate genes, mas magaling si Golden Growler. Pero hindi lang dugo ang nagdedesisyon sa lahat. Nakadepende pa rin ito sa kanilang pagsasanay at kakayahan. Pareho na silang nasa rurok kaya ang tunay na hari ay malalaman lamang sa laban. Habang pinag-uusapan nila iyon, nasa ibabaw na ng Space Battleground sina Golden Growler at Very High Leader. Nagsisimula agad tayo kay Golden Growler at Very High Leader. Ang saya! Sino sa tingin ninyo ang mas malakas? Siyempre si Golden Growler. Nilamon niya si Ancient Thunder God. Imposibleng matalo siya. Hindi, mas malakas si Very High Leader. Siya ang pinuno ng pinakamataas na lahi sa Sansinukob. Hindi siya basta-bastang malalampasan. Nag-uusap ang iba't ibang nilalang tungkol sa darating na laban. Nag-aalala ang berdeng buhok na nilalang. Masyadong mapagmataas si Little Mountain Leader. Pinili agad niya ang unang pwesto. Dapat pumili siya ng mas mababa at dahan-dahang umakyat. Hindi sumang-ayon ang babae. Umiling siya. Kapag ganoon, parang mahina lang siya. Kung lalaban, dapat lumaban na parang isang hindi matitinag na kampyon. Iyan ang tunay na lahi.
Sa Space Battleground, nakasuot ng berdeng kasuotan ang Very High Leader, mukhang maladiwa at malabuto. Pero malamig ang kanyang ekspresyon, tila wala sa sansinukob, nakahiwalay sa lahat. Walang emosyon ang kanyang mga mata, parang isang walang kaluluwang makina. Si Golden Growler naman ay mukhang kagaya ng dati. Galing siya sa kalawakan, ang buong katawan ay balot ng gintong buhok para siyang hinabi mula sa gintong seda. Balita ko, kaya ng lahi mo na lumamon ng lahat. Kaya mong kumain ng mga Diyos at lumunok ng mga phoenix. Simula pa noong sinaunang panahon, nasa tuktok na kayo ng food chain. Bihira na lang makakita ng buhay na lahi ninyo. Hindi nagbibiro si Very High Leader. Mas malakas ang isang nilalang, mas malamang na masira nito ang sarili. Lagi na itong ganoon. Dahil minsan silang naging walang kapantay, kaya bihira nang may dugong natira. Noong panahong iyon, maraming dakilang lahi ang nawala sa kasaysayan. Kahit ang mas mahihinang tunay na dragon at phoenix ay mahirap nang makita. Ang sobrang kayabangan ay kayang magpabagsak sa pinakamakapangyarihan. Ang sobrang panalo ay haantong sa pagkatalo. Ito ang natural na balanse ng sansinukob. Hindi interesado si Golden Growler sa usapan tungkol sa pag-angat at pagbagsak ng mga sibilisasyon. Binuka niya ang bibig na parang isang leon na lumulunok ng langit. Sinubukan niyang lumunin si Very High Leader. Biglang natakpe ng bibig ni Golden Growler ang buong kalawakan. Lumikha ito ng nakakatakot na vortex na may matinding kapangyarihan ng paghigop. Kahit ang mga true God-class beings ay hindi kayang kontrahin ang hatek. Nilamon niya si Ancient Thunder God sa ganitong paraan. Ngayon, ganoon din ang ginawa niya kay Very High Leader. Pero hindi nagbago ang ekspresyon ni Very High Leader. Hindi rin nagbago ang kapangyarihan sa kanyang katawan. Para bang nakipag-isa siya sa kalawakan at sansinukob. Itinaas niya ang kanyang mga kamay na tila binabaligtad ang buong universo. Nakabuka man ang bibig ni Golden Growler para lumamon ng langit, bigla itong bumagsak sa mga kamay ni Very High Leader. Hindi lang si Golden Growler, kundi pati ang buong kalawakan ay tila napunta sa mga palad ni Very High Leader. Si Golden Growler ay naging bahagi lamang nito. Kabanata 2869. Ang paggamit lang ng kamay para baliktarin ang espasyo at baguhin ang kapalaran ay napakalakas. Nakaramdam ng ginaw si Hansen habang pinapanood ito. Pinaghihinalaan niya kung ang pinuno ng Very High ba talaga ang taong nakita niya noong bumalik siya sa nakaraan. Ang ipinakita nito ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam. Ang kasanayan ng Very High Sense ay ang langit at tao ay pinag-isa sa sukdulang antas. Hindi lang nito nababaliktad ang espasyo. Kaya nitong ipagpalit ang mga kalawakan, baguhin ang langit, at saluhin ang lupa. Hindi ito mahirap, pero wala pang ni isang Very High ang nakarating sa ganitong level. Kaya nilang magpalit ng maliit na planeta, pero baguhin ang kapangyarihan ng buong universo ay imposible. Sandaling tumigil si God at nagpatuloy, para sa isang Very High na makapagsanay sa ganitong antas, napakabihira niyan sa kasaysayan nila. Ang pagkokonsentre ng espasyo sa kanyang mga kamay, kahit mga Diyos na espiritu tulad ng Sky Armor God ay hindi kayang gawin iyon. Paano natin babasagin ang kapangyarihan na iyon? Tanong ni Hansen. Hindi pa siya nakakita ng ganoong kapangyarihan, kaya wala siyang ideya kung ano ang dapat gawin. Sa espasyo, patuloy na dadaloy ang enerhiya sa kanyang mga kamay, casual na sagot ni God. Mayroon lang dalawang paraan para makalaya. Una, gamitin ang pinakamabilis mong bilis at lumagpas sa isang kalawakan upang makatakas sa mapanganib na espasyo. Pangalawa, pasabugin ang espasyo mismo para mawala ang humahawak sa iyo. Habang sinasabi iyon ni God, isang dagandong ng halimaw ang yumanig sa kalangitan at gumulantang sa universo. Sa espasyong hawak ng pinuno ng Very High, nagsimulang lumaki ang Golden Growler. Sa mata ng mga nanonood, ang espasyong hawak ng pinuno ng Very High ay parang kasing laki lang ng kamao, pero iyon pala ay isang lawak ng espasyo. Habang lumalaki ang katawan ng Golden Growler, pinupuno nito ang buong espasyong iyon. Pagkatapos, isang nakakatakot na tunog ang umalangaw-ngaw. Ang gintong dambuhalang katawan ay sumabog sa espasyo sa loob ng mga kamay ng pinuno ng Very High. Nakalabas ito mula sa kanyang palad at naging isang napakalaking gintong halimaw. Ang mga planetang malapit sa kanila ay kasing liit na lang ng patak ng tubig. Roar! Umungal ang Golden Growler. Nayanig ang buong listahan ng God Geno. Nabigla ang puso ng lahat ng nanonood. Ramdam nila ang aura ng pagpatay at galit mula sa ungol. Ang mga nilalang na walang tapang ay nanlambot ang mga tuhod at natamba. Sa susunod na saglit, ibinuka ng Golden Growler ang bunganga nito patungo sa pinuno ng Very High. Napakaliit niya kumpara sa dambuhalang halimaw. Walang paraan para harangin ang ganoong atake.
Pero hindi nagbago ang ekspresyon ng pinuno ng Very High. Pinagdikit niya ang mga kamay at pinaikot ito. Pagkatapos, may nangyaring hindi kapani-paniwala. Parang nagkaroon ng umiikot na gulong sa ibabang katawan ng Golden Growler. Ang katawan nito ay biglang umikot ng 180 degrees. Ang bungangang papunta sana sa pinuno ng Very High ay nagbago ng direksyon. Muling bumaling ang Golden Growler para kagatin siya, pero inikat muli ng pinuno ng Very High ang mga kamay. Biglang nagpalit ang langit at lupa. Nagkapalit sila ng pwesto sa espasyo, kaya't nagmintes ang kagat ng Golden Growler. Natigilan ng maraming nilalang na nanonood, kabilang si Hansen. Ang ganitong paraan ng pagpapalit ng langit at pagbago ng lupa ay hindi pa niya narinig kailanman. Hindi na nakapagtataka kung bakit ang Very High ang number 1 na lahi sa malaking universo. Ang kaparaanan na ito ay parang Diyos mismo. Mas malakas pa ito kaysa sa Diyos. Ang Sky Armor God na pinatay ni Dollar ay wala lang kumpara rito. Hindi siya kasing lakas ng pinuno ng Very High. Hindi masama. Hindi masama. Ang pinuno ng Very High ang pinakamalakas na tao sa universo. Ang Golden Growler ay may walang kapantay na lakas ng dambuhala. Pero mahuhuli ba siya ng pinuno ng Very High? Sa nakita niyang iyon, labis na nabigla si Hansen. Ang mga kasanayan ng pinuno ng Very High ay kahawig ng kanyang Dongson area, ngunit ang kapangyarihan ng pinuno ng Very High ay lubos na nakahihigit. May natutunan si Hansen mula sa kasanayang iyon. Kung kaya niya ito, mas nagiging mas detalyado ang kontrol ko sa mga gulong ng universo. Kaya ko rin siguro gawin iyon, pero malinaw na sinusuportahan siya ng isang Geno Art. Wala akong ganoon. Kung ako lang ang mag-e-eksperimento, siguradong nakakainis. Nakaramdam ng kalituhan si Hansen. Nais niyang ipakita pa ng pinuno ng Very High ang kapangyarihang iyon para matutunan pa niya ang mga teknik na kailangan niya. Gusto rin niyang makahanap ng paraan ang Golden Growler para basagin iyon. Kung hindi, bale wala rin kahit gaano kalakas kung napaglalaroan ka lang. Naipagsanay ang Very High sense sa sukdulan, hindi masama ang pinuno ng Very High, wika ni God na tila humahanga, ngunit hindi halatang nagulat sa kapangyarihan. Tumalon ang puso ni Hansen. Tumingin siya kay God at nagtanong, bakit parang mas malakas ang pinuno ng Very High kaysa sa Sky Armor God? Guni-guni lang ba ito? Tumawa si God. Hindi ito guni-guni. Ang Sky Armor God ay nais lamang mabawi ang kanyang pagka-Diyos. Pinilit niyang magsanib sa Deep Abyss Knight na isang butterfly lang. Nang magsanib sila, pinilit niya itong maging True God class. Ngunit sa huli, hindi sapat ang katawan ni Deep Abyss Knight. Iba rin ang kakayahan nito kumpara sa Sky Armor God, kaya mahirap gamitin ang buong lakas. Kung nagkaroon siya ng katawan na kapareho ng kanyang elemento, mas mahirap sanang talunin siya. Pero kung totoong kapangyarihan ang pag-uusapan, maaaring hindi mas mahina ang pinuno ng Very High kaysa sa Sky Armor God. Upang malaman kung sino ang mas dakila, kailangang magtungo ang pinuno ng Very High sa Geno Hall at lumaban kay Sky Armor God. Pagkatapos ng lahat ng sinabi ni God, kinabahan si Hansen. Ang katawan at kapangyarihan ng Golden Growler ay tila hindi matitinag, halos walang makatalo. Higit siyang malakas kaysa kay Hansen at sa katawan ni Hansen sa kasalukuyan. Ngayon, hindi man lang niya matamaan ang pinuno ng Very High. Kahit gaano kalakas, walang silbi kung hindi man lang nito matanggal ang kahit isang hibla ng damit ng kalaban. Nakita ito ni Zhang Xuandao at sinabi, lalong lumalakas ang matandang ito. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinuno ng Very High, sabi ng babae. Hindi na nakakagulat na mayroon siyang ganitong kapangyarihan. Para bang ito na ang huling laban niya, sabi ni Zhang Xuandao. Magtagumpay man o hindi, malapit na siyang pumunta sa Geno Hall. Marami nang pumasok na Very High sa Geno Hall, pero wala pang nakabalik, sabi ng babae. Sa tingin mo, makakabalik ba siya? Kung alam ko iyan, hindi na ako nakaupo rito. Pupunta na sana ako sa Geno Hall at magsisimulang pumatay, buntong hininga ni Zhang Xuandao. Sayang at napakakakaiba ng mga tuntunin para sa top 100 ng God Geno list. Gusto ko sanang lumaban sa kanya, pero isang beses ko lang siya pwedeng hamanin. Kaya mukhang hindi ko na malalaman. Patuloy sa walang saysay na pag-atake ang Golden Growler, kaya huminto na ito sa pagtalon. Tumigil ito sa espasyo, nakatitig sa pinuno ng Very High, at hindi na gumalaw. Maaaring taglay mo ang dugo ng mga Growler, pero hindi ka mananalo, malamig na wika ng pinuno ng Very High. Bakit hindi ka nalang sumuko at tumigil? Bakit ka nag-aaksaya ng oras? Hindi kailanman natatalo ang aming Little Mountain Leader. Galit na sigaw ng berdeng buhok na halimaw. Bigla siyang napaisip at nagsabi, aminado ako, mahusay ang pinuno ng Very High.
Ang paraan niyang baguhin ang langit at ipagpalit ang lupa ay bihira sa universo. Naging seryoso ang ekspresyon ng babaeng katabi. Tumango siya at nagsabi, hindi basta-basta naging mataas na lahi ang Very High. Mukhang kailangan ng gamitin ni Little Mountain Leader ang kasanayang iyon. Hindi ko akalain na gagamitin niya na ito sa kanyang unang laban. Kabanata 2870. Habang nag-aalala si Hansen para kay Golden Growler, bigla nitong ibinuka ang bibig. Sa pagkakataong ito, hindi nito tinangkang kagatin ang pinuno ng Very High. Mula sa bibig ng Golden Growler ay lumabas ang gintong liwanag. Ang mga gintong sinag ay bumuhos na parang mula sa isang hose. Sa loob ng gintong liwanag na iyon, may lumitaw na kakaibang bagay. Nakita ni Hansen ang gilid ng gininto ang bagay. Mayroon itong mga ukit na maganda pero sabay na nakakatakot at kakaiba. Nang tuluyang lumabas ang bagay na iyon, malinaw na nakita ni Hansen na iyon ay isang pintong lumalabas mula sa bibig ng Golden Growler. Ang pinto ay mukhang yari sa purong ginto. Ilang daang talampakan ang taas nito. Mayroon itong misteryosong simbolo ng mga bulaklak na nakakaudyok ng takot at ng matinding pagnanais na sumunod. Hindi maintindihan ni Hansen kung ano talaga ang kahulugan ng mga simbolo, ngunit ang ulo ng halimaw na nasa pinto ay malinaw na mukha ni Golden Growler. Ang gintong pinto ay napapalibutan ng gintong liwanag. Hindi makita ang balangkas nito. Ang pinakakakaiba ay kahit anong anggulo ang tingnan, tanging harap lang ng pinto ang nakikita. Para bang wala itong likod o kaya na may nakapaloob ang likod nito sa mismong kalawakan. Mistulang galing ito sa ibang mundo. Bakit may gintong pinto sa loob ng tiyan ng Golden Growler? Bulong ni Hansen na litong-lito. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng pintong iyon. Nakunat ang noo ng pinuno ng Very High habang nakatingin sa gintong pinto. Wala rin siyang ideya kung ano ito. Ano ito? Kakaiba. Ang mga Growler ay laging marahas. Hindi pa ako nakarinig na gumamit sila ng kayamanan, pero mukhang gumagamit si Golden Growler ng isang kayamanan. Ano kaya ang ginagawa ng gintong pintong ito? Nagbulungan ang mga nilalang sa paligid. Wala ni isa man ang nakakita na nito noon. Pati ang mga mataas na lahi gaya ng Extreme King at Very High ay nakatitig lamang, puno ng pagtataka. Lahat sila'y nais malaman kung ano ang papel ng pinto. Dong! Nang umungol ang Golden Growler, yumanig ang singsing ng pinto at tumunog ng malalim, tulad ng tunog ng martilyo. Nang mabuksan ang singsing, naglabas ng tunog na katsa ang gintong pinto at bahagyang bumukas. Sumirit palabas ang gininto ang liwanag mula sa maliit na awang. Namilog ang mga mata ng lahat. Nakatuon sila sa bahagyang nakabukas na pinto, sabik na makita kung ano ang nasa loob. Dahan-dahang bumukas ang gintong pinto. Ang puwang ay kasya lang sa isang kamao. Ang tanging nakikita pa lang ay purong gintong liwanag. Hindi pa man nila natutukoy kung ano ang naroon, biglang naglabas ng kakaibang tunog ang pinuno ng Very High. Ito ay, nakatitig siya sa gintong pinto at biglang nagbago ang ekspresyon. Sa susunod na sandali, lumaganap mula sa kanyang katawan ang kakaibang kapangyarihan. Akala ng lahat ay lalaban siya, pero sa halip, punit ang espasyo at mabilis siyang lumabas ng larangan ng labanan. Nagmistulang patay ang buong universo sa katahimikan. Walang makapaniwala na kusang umatras ang pinuno ng Very High at tinalikuran ang laban sa listahan ng Geno God. Grabe, ano ba itong gintong pinto? Hindi pa man tuluyang bumubukas, natakot na agad ang pinuno ng Very High. Oo nga, gusto kong malaman kung ano talaga ang nasa likod ng pintong iyon. Napakabitin. Ang bilis niyang sumuko. Kahit man lang hinintay niya sanang bumukas ng tuluyan para makita natin kung ano ang nilalaman. Lahat ay gulat at sabay na nadismaya. Pagkaalis ng pinuno ng Very High, isinara ng Golden Growler ang bibig at nawala ang gintong pinto. Walang nakakaalam kung ano ang nasa loob nito. Hey! Tuso rin pala ang matandang iyon, nakangising sabi ng berdeng buhok na halimaw. Mayabang siyang nagpatuloy, walang talo ang aming Little Mountain Leader. Litong-lito si Hansen. Hindi niya nakita kung ano ang nasa loob ng gintong pinto. Ano kaya ang bagay na iyon na nakapagpatakbo sa pinuno ng Very High? Interesante, wika ni God na nakatitig kay Golden Growler. Ngunit wala na siyang ibang paliwanag. Lalong nadismaya si Hansen na walang idinagdag si God. Ang labang iyon ang nagpasikat sa pangalan ng Golden Growler at ng gintong pinto sa buong universo. Ang simpleng pagbukas nito ng kaunti lang ay nakatakot na sa pinuno ng Very High, isang bagay na napakasindek. Matapos ang laban, naging unang ranggo na agad si Golden Growler sa listahan ng Geno God. Walang makakaisip na patalsikan siya. Sa katunayan, wala ni isa ang naglakas loob na hamanin siya. Ang pinuno ng Very High ay Naple Aes niya, isang nakakatakot na tagpo.
Nang lapitan ng ilan ang pinuno ng Very High para tanungin, tanging ito lamang ang sagot niya, sa kasalukuyan, wala pang nilalang sa universo ang makakalaban kay Golden Brawler. Pagkasabi nito, lalo pang tumaas ang reputasyon ng Golden Brawler. Lalong natakot sa kanya ang iba't ibang nilalang. Wala ni isa ang naghamon sa kanya. Ang unang pwesto, na dapat sana'y pinakakompetitibo, ay naging malamig. Sa halip, ang mga ranggong mas mababa ang naging mas mainit ang laban. Nagulat si Hansen nang makita na si Lulay ay nasa ikatlong pwesto. Hinamon niya si Demon Alpha na nasa ikaapat. Ang laban na iyon ay nagpatigil hininga sa lahat. Si Lulay ay isang misteryosong tao, pinakamalaking Black Horse bukod kay Dollar. Samantala, ang pagpatay ni Demon Alpha kay Dragon 1 ay gamuulat sa universo. Kaya't ang kanilang sagupaan ay pinanabakin ng lahat. Siguradong nasa Blood Legion si Lulay. Pero bakit niya hinahamon si Demon Alpha? Pinaghihinalaan ba ng Blood Legion si Demon Alpha at ang mga Shire? Sinusubukan ba nilang tukuyin ang tunay niyang pagkatao? Iniisip ito ni Hansen. Para sa kanya, iisang posibilidad lang ang meron. Kung hindi, wala naman siyang dahilan para bumaba ng ranggo. Pero kahit gusto ni Hansen makakita ng sagot, hindi man lang tumugon si Demon Alpha. Basta't sumuko siya. Mas nakakatawa, matapos siyang sumuko, umakyat pa ang ranggo niya mula ikaapat, naging ikatlo. Ang panalo namang si Lulay ay bumaba sa ikaapat. Napaka-absurdo ng mga patakaran ninyo, napailing si Hansen habang nakatingin kay God na umiinom ng tsaa na parang walang pakialam. Ngumiti si God at nagtanong, hindi ba't mas kapanapanabik? Nagpatuloy ang mga laban pero hindi gaanong nagbago ang mga ranggo. Lalo na sa top 10, halos pareho lang. 6 na araw itong pinanood ni Hansen. Isa sa top 10 ang umalis, pero nanatili ang siyam. Nagbago lang ang kanilang mga posisyon. Nadismaya si Hansen dahil walang naghamon kay Burning Lamp. Ngunit bigla niyang nakita ang liwanag sa espasyo. Lumitaw ang pangalan ni Burning Lamp kasama ng isa pa. May hamon kay Burning Lamp. Napasigla si Hansen. Pinanood niya habang pumapasok si Burning Lamp sa larangan ng espasyo. Hindi niya hawak ang kutsilyo. May isa pang hugis na lumitaw sa espasyo. Ang nakalagay ay ranggong mas mataas kay Hansen, ang ika-79. Isa itong deified Xenogeneic na tinatawag na Pluto Peacock.